Ito ay tinta. Ang Toshitsugu Okabe ay nagmamasa nito hanggang sa malambot na parang rice cake. Kinakailangan para sa kanya na maging masinsinan hangga't maaari. Dahil isang mahusay na pagmamasa ng timpla, nagiging dekalidad na tinta ng kaligrafiya. Ito ay tumatagal ng hindi bababa sa 4 na taon ng pagtanda bago maibenta ang mga solidong tinta na ito, at mas mahaba pa para sa mga pinakamahal. Isang 200 gramong high-grade ink stick mula sa producer na ito, Kubayen, nagkakahalaga ng $1,000, at para sa ilang iba pang mga tatak, ang mga presyo ay maaaring umabot ng halos $2,000. Samantala, halos doble ang halaga ng komersyal na likidong tinta ng India ay maaaring mas mababa sa $9. Kaya bakit kaya hinahangad ang mga solidong tinta? At bakit ang mga ito ay napakamahal? Ito ay Enero sa Nara Prefecture ng Japan. Ang producer ng tinta ni Kubayen ay gumagawa ng Japanese calligraphy tinta sa loob ng 450 years. Ang ganitong uri ng tinta na kilala rin bilang sumi ay tradisyonal na ibinebenta sa anyo ng handmade solid ink sticks. Upang gamitin ang tuyong tintang stick, kinukuskus ng mga calligrapher sa isang tinta na bato upang ihalo ito sa tubig. Ang tinta ng sumi ay karaniwang itim, ngunit maaari rin itong tinted na kamanggi o asul. Ang mga sangkap ay simple, uling, pandikit ng hayop at pabango. Ngunit ang kalidad ng mga materyales na ito at ang mga diskarteng masinsinang oras kinakailangan upang kolektahin at iproseso ang mga ito ay may malaking epekto sa panghuling presyo, paggawa at paggamit ng suit. Magsisimula ito sa silid na ito na naiilawan ng 100 oil lamp. Ang workshop na ito ay may 4 na silid tulad nito, kung saan ang mga artisan ay gumagawa ng lahat ng uling. Kailangan nilang gumawa ng tinta. 2 manggagawa ang namamahala sa yugtong ito. Bawat isa ay nangangasiwa sa 2 silid at 200 ilawan ng langis. Maingat nilang pinangangasiwaan ang langis ng gulay sa mga lampara at unti-unting kumukuha ng soot sa buong araw. Sa Japan, ang prosesong ito ay tinatawag na catching smoke. Araw-araw sinisindi ng mga artisan ang lahat ng 400 lamp at takpan ng bawat isa ng takip. Ang ilalim na bahagi nito ay kumukuha ng uling habang nasusunog ang langis, ngunit hindi nila maaaring umalis sa takip sa parehong lugar ng maraming oras dahil ang sobrang init ay maiiwasan nito ang pag-iipon ng soot. Ang apoy ay dapat na nasa gitna at dapat paikutin ng mga artisano ang takip. Bawat 20 minuto sa loob ng 2 oras, kinakalkal ng mga artisano ang uling sa tuktok ng takip. Nilalaman nila ang langis at ang proseso ay nagsisimula sa lahat. Para sa kabuuang 5 beses sa isang araw para sa bawat lampara. Ang mga lamp na ito ay naglalaman ng rapeseed oil, ang pinakakaraniwang pagpipilian kapag gumagawa ng mga high-grade na tintang stick, mga tinta na gawa sa uling mula sa mas mamahaling langis, tulad ng Paulownia, Camellia o Sesame. Madaling magastos ng hanggang 4 na beses, ngunit ang mga artisan ay dapat ding isaalang-alang ang iba pang mga detalye, tulad ng mga lalagyan na naglalaman ng langis at ang materyal na mitsa upang matiyak ang kalidad ng suot. Gumagamit sila ng buhaghag na mga lalagyan ng earthenware. Naghahabi pa nga ng mga craftspeople sa workshop na ito. Ang mga wicks mismo sa eksaktong mga pagtutukoy, ang pino ng butil ng suit. Tinutukoy ang panghuling presyo, natutunaw na pandikit ng hayop, pagkatapos ay mayroong binding agent, animal glue. Hindi tulad ng karamihan sa mga modernong likidong tinta nito na gumagamit ng shellac, Sumi Ink ay karaniwang gumagamit ng cattle glue. Para sa pinakamahal na tintang sticks, ang mga artisan kung minsan ay naghahalo sa iba pang uri ng pandikit tulad ng asno, usa at kambing. Sinabi ni Kubayen na nagpapabuti ito ng glossiness at texture ng tinta. Bumili ang kumpanya ng pandikit na espesyal na ginagawa para sa tinta ng sumi.
na nagmumula sa isang tuyo, parang tabla na anyo. Tinutunaw ito ng mga artisano sa pamamagitan ng paghahalo nito ng may 70 degrees Celsius na tubig na tumatagal ng mahigit 1 oras at kalahati. Ayon kay Kubayen, dahan-dahan ang pagtunaw ng pandikit sa mababang temperatura ay susi sa paggawa ng dekalidad na tinta. Ngunit ang pandikit ng hayop ay maaaring magkaroon ng masamang amoy. Kaya ang gumagawa ng Sumi Ink ay nagdaragdag ng halimuyak, parang Borneol at mas para kontrahin ito. Pagbawasan ng tinta, kwarta. Ang susunod na hakbang ay ang pagmamasa ng uling, pandikit at halimuyak sa isang malambot na kwarta. Ang kwarta ay minasa tuwing umaga sa pamamagitan ng kamay at paa. Ang Tushitsugu ay nag-iingat upang mamasa ito ng maigi. Sa ganoong paraan, ang solid stick ay maaaring tuluyang natunaw sa homogeneous na likidong tinta. Kapag maayos na niyang namasa ang kwarta, pinutol ito ni Tushitsugu sa mga bola at tinitimbang ang mga ito sa pagkakapare-pareho. Pagkatapos ay nilalagay niya ang mga bola sa mga hulma at gumagamit ng isang makina upang pindutin ang mga ito sa hugis. Ang hindi wastong pagmamasa ng kwarta ay nagreresulta sa mga tinta na hindi gumagawa ng mayaman na kulay. Gumawa si Kubayen ng higit kumulang 6,000 sa pinakamaliit nito, pinakamataas na kalidad ng tintang stick sa isang buwan. Gumagamit ito ng ilang mga artisan para dito, at ang mga inatasan sa pagmamasa na kailangan ng pinakamaraming karanasan, kailangan ng 5 taon para sanayin bilang isang Sumi Ink craftsperson, ngunit 10 taon bago sila payagan. Upang makagawa ng mas mataas na kalidad ng tinta, ang Kubayen ay gumagawa ng halos 40,000 sa pinakamaliit nitong Sumi Ink sticks sa pagitan ng Oktubre at Abril. Kapag ang malamig na panahon ng taglamig, tinitiyak na ang pandikit ay maaaring tumigas habang hinuhubog. Pinapatuyo ng tintang sticks, ngunit ang gawain ay hindi pa tapos. Ang pagpapatuyo ng mga stick ng tinta ng masyadong mabilis ay magiging sanhi ng pag-crack nito. Ginagawa silang hindi mabenta, kaya umaasa ang mga artisan sa isang tradisyonal na pamamaraan. Gamit ang oak ash upang dahan-dahang sumipsip ng kahalumigmigan mula sa mga stick sa loob ng mahabang panahon. Magsisimula sila sa pamamagitan ng pagtakip sa mga stick sa basang abo. Araw-araw pinapalitan nila ang mga abo ng kahapon ng mas tuyo. Inuulit nila ang prosesong ito hanggang 40 araw, hanggang sa ang tintang sticks ay tungkol sa 70% na tuyo. Pagkatapos, isinasabit nila ang mga patpat gamit ang dayami at i-air dry ang mga ito sa loob ng bahay hanggang 6 na buwan. Tamang pagpapatuyo at pagpapahinog ng tintang stick tumatagal ng hindi bababa sa 4 na taon. Habang tumatagal, ang mga stick ay natuyo at tumatanda. Mas mahusay ang kanilang pagganap at mas mahal ang mga ito. Ang Kubayen mismo ay mga stick ng tinta na daan-daang taong gulang na. Sa wakas, pinakintab sila ng mga artisan at ilapat ang mga pangwakas sa pagpindot gamit ang mga stick ng tinta. Ngayon ay handa na silang ibenta sa mga calligrapher tulad ni Sho Asakami. Mga calligrapher tulad ni Sho, tradisyonal na mas gusto ang tinta sticks sa likidong tinta. Ngunit upang magsulat gamit ang isang Sumi Ink stick, kailangan muna niyang ibahin ito sa isang likido. Nangangailangan ito ng inkstone at tubig. Nagdagdag si Sho ng kaunting tubig at ipinahid ang tinta stick sa bato. Nabasag ito, hinahalo niya ang dalawa para maging likidong tinta. Pagdaragdag ng mas maraming tubig o higit pang tuyong tinta hanggang sa makuha niya ang consistency na kailangan niya.